lisanin ang South Korea upang makipagkita sa kanyang anak na babae. Isang lalaking nagngangalang Jihan ang nag-isip tungkol sa lahat ng pinagdaanan niya at napagdesisyonang bumalik. Bago siya makaalis sa paliparan, nakatanggap siya ng tawag mula sa leader ng isang laro na kamakailan lamang niyang napanalunan, kahit pa maraming kalahok ang namatay. Sinabi ng leader na nagkakamali siya sa hindi pagpapatuloy ng kanyang biyahe, ngunit mukhang wala itong epekto kay Jihan. Patuloy pa ring iginigiit ng leader na pagsisisihan ni Jihan ang kanyang desisyon, ngunit sinabi ni Jihan na hindi siya titigil hanggat hindi niya natatapos ang mapanganib na laro. Pagkatapos ng tawag, sumakay si Jihan sa isang taxi at sinabing dalhin siya sa Seoul. Pagdating doon, sinuri niya ang kanyang katawan upang hanapin ang tracker na ginamit ng leader upang mahanap siya. Sa huli, natagpuan niya ito sa likod ng kanyang tenga at inalis ito upang hindi na siya masubaybayan. Samantala, nagising ang isang detective na nagngangalang Junho sa isang ospital. Matapos makaligtas mula sa pagbagsak sa isla, iniwan siyang halos mamatay ng kanyang kapatid na si Inho, na siyang leader ng laro. Sinubukang pasukin ni Junho ang isla upang hanapin ang kanyang kapatid dahil inakala niyang dinukot ito, ngunit laking gulat niya nang madiskubreng si Inho pala ang nagpapatakbo ng nakakamatay na laro sa isla. Nang tumanggi si Junho na makipagtulungan sa kanyang kapatid, agad siyang binaril at itinulak mula sa isla. Makalipas ang 2 taon, nagbitiw na si Junho sa pagiging detective at naging traffic police sa Seoul. Habang nagbibigay ng tiket sa isang motorista, dumating ang dati niyang boss sa checkpoint at sinabing hindi siya makapaniwalang talagang nagbitiw si Junho. Wala itong pakialam at nang magtanghalian sila, sinubukan ng kanyang dating boss na kumbinsihin siyang bumalik bilang detective. Sinabi rin nito na sinusubukan niyang kumbinsihin ang departamento ng pulisya na imbestigahan ang isla na binanggit ni Junho, ngunit naniniwala ang hepe na walang sapat na ebidensya para patunayan ang kanyang kwento tungkol sa nakakamatay na laro. Idinagdag ng boss na gusto ng departamento ng pulisya na may malinaw na ebidensya, at sinabi ni Junho na ito ang dahilan kung bakit mas gusto niya ang bago niyang trabaho, dahil madali niyang mahuhuli ang mga lumalabag sa batas. Tinanong ng boss kung natatandaan pa ba niya kung sino ang bumaril sa kanya, ngunit sinabi ni Junho na hindi niya maalala. Samantala, si Jihan ay mag-isang namumuhay sa isang motel na kanyang binili. Habang naroon siya, dumating ang isang lalaking nagngangalang Kim sa motel, at pinapasok siya ni Jihan. Pagdating sa silid, tinanong ni Jihan kung kumusta ang paghahanap nila sa araw na yon, at sinabi ni Kim na wala pa rin silang nakikitang recruiter sa kabila ng pag-inspeksyon sa lahat ng subway station. Nagtanong si Kim kung maaaring napansin na ng lalaki na sinusundan siya, ngunit sinabi ni Jihan na kailangan nilang paigtingin pa ang kanilang paghahanap. Binigyan niya si Kim ng pera at sinabing kumuha pa ng mas maraming tao upang magsiyasat sa lahat ng linya ng subway station ng sabay-sabay, dahil sigurado siyang naghahanap pa rin ang recruiter ng mga taong papasok sa laro. Nagtanong si Kim kung hindi ba ito masasayang na oras dahil 2 taon na nilang hinahanap ang lalaki, ngunit sinabi ni Jihan na alam niyang patuloy pa rin ang laro. Pag-alis ni Kim, nagtungo si Jihan sa kanyang van upang makipagkita sa kanyang mga tauhan. Ipinaalam niya sa kanila na kailangan nilang maghanap ng mas maraming tao na magiging interesado sa kanilang ginagawa. Isa sa mga lalaking nasa van na nagngangalang Wooshok ang nagreklamo tungkol sa trabaho dahil 2 taon na nilang ginagawa ito. Idinagdag pa niya na hindi siya naniniwalang posible para sa isang grupo ng matatanda na magtipon sa isang isla upang maglaro ng isang larong mauwi sa kanilang pagkamatay. Agad na pinatahimik ni Kim si Wooshok, at sinabi ni Kim na naniniwala siya sa kwento ni Jihan dahil marami sa mga umutang sa kanya ang hindi na bumalik para magbayad. Dagdag pa niya, nang bigla ang bayaran ni Jihan ang kanyang utang at kunin siya para sa trabaho, alam niyang may seryosong nangyayari. Hinikayat niya ang mga tauhan sa pamamagitan ng pagsasabing nangako si Jihan na babayaran sila ng 1 bilyong won kapag natagpuan nila ang recruiter. Nagkaroon ng sigla ang lahat at pumayag silang ipagpatuloy ang trabaho. Kinaumagahan, nagtungo si Junho upang kausapin ang isang kapitan na nagngangalang Park sa pantalan. 2 taon na ang nakalipas nang mailigtas siya ni Park matapos siyang matagpuang palutang-lutang sa tubig nang iniwan siyang halos mamatay. Simula noon, nagtutulungan sila upang hanapin ang isla. Kahit maraming taon na ng bigong paghahanap, naniniwala pa rin si Junho na matatagpuan nila ang isla, pero tila nawawalan na ng pag-asa si Park dahil iniisip niyang dapat nang kalimutan ni Junho ang isang lugar na muntik na siyang ikamatay. Samantala, nag-hire si Kim ng mas maraming tauhan para sa trabaho ni Jihan at ipinaliwanag ni Wooshok kung ano ang kanilang gagawin. Gumamit din si Wooshok ng mannequin upang ipakita kung ano ang hitsura ng recruiter na sinabing madaling makilala dahil naglalaro ito ng isang laro na tinatawag na dokji kasama ang mga estranghero sa subway stations. Sinabi ni Kim sa mga tauhan na magpadala ng litrato ng recruiter sa group chat kung makita nila ito. Pagkatapos nito, pumunta sila sa iba't ibang lugar upang magsimulang maghanap ng sinumang tugma sa paglalarawan ng recruiter. Sa kasamaang palad, ilang araw na silang naghanap, ngunit wala pa ring nakikitang recruiter, subalit patuloy pa rin silang nagtatrabaho dahil binabayaran sila. Samantala, napagod na rin si Junho sa araw-araw na paglalayag kasama si Park sa paghahanap ng isla.
Dahil sinabi ni Park na baka hindi na sulit ang paghahanap, nagpa siya si Junho na itigil na ito. Kinabukasan, habang nasa isang subway station, nagreklamo si Woo-shok kay Kim tungkol sa mahigit 2 taong paghahanap nila sa isang taong baka wala naman talaga. Hindi ito alintana ni Kim. Dinagdag niyang dapat masiyahan si Woo-shok dahil binabayaran naman siya. Habang patuloy na nagrereklamo si Woo-shok tungkol sa posibilidad na hindi nila makita ang recruiter, bigla nilang narinig na may naglalaro ng dokji sa malapit. Laking gulat nila nang makita ang recruiter na naglalaro kasama ang isang estranghero at sinasampal ito sa tuwing natatalo. Agad na tinawagan ni Kim si Jihan at sinabing sundan ang recruiter hanggang makipagkita sila. Ilang sandali pa, naharang si Jihan ng mga traffic officer dahil sa overspeeding. Isa sa mga opisyal na humarang sa kanya ay si Junho, ngunit nanatili ito sa likuran at sinabing ipaubaya na lamang sa mas batang kasamahan ang pagbibigay ng tiket. Hindi nagreklamo si Jihan tungkol sa tiket, at habang tumatawag si Kim upang ipaalam na gumagalaw pa rin ang recruiter, sinabi niyang malapit na siya sa kanila. Matapos makuha ang kanyang speeding ticket, muling pinaharurot ni Jihan ang kanyang sasakyan, at nagtaka si Junho kung bakit hindi nagtagal ang kanyang kasamahan sa pakikipag-usap sa driver. Sinabi ng kasamahan na hindi naman nagreklamo ang driver, at nang suriin ni Junho ang pangalan nito, nakita niyang si Jihan ito. Bumalik siya sa kanyang opisina at naalala ang panahon nang pumunta siya kay Jihan upang tanungin kung nakita nito ang kanyang kapatid na noon ay akala niyang dinukot. Pagkatapos suriin ang mga detalye ni Jihan sa kanyang computer, natagpuan ni Junho ang isang address na nakarehistro sa pangalan nito at agad na nagtungo roon. Samantala, patuloy pa rin sa pagsunod kina Kim at Woo-shok ang recruiter hanggang sa mahuli sila nito at bugbugin. Pagdating ni Jihan sa lugar, wala na sina Kim at Woo-shok, ngunit nakakita siya ng dugo sa paligid at napagtantong nasa panganib ang dalawa. Nakakagulat, ang recruiter ay nakatayo sa ibabaw ng isang gusali sa lugar at nakita niyang hinahanap siya ni Jihan. Kinagabihan, pinapili ng recruiter sina Kim at Woo-shok na maglaro ng isang laro upang magpasya kung sino sa kanila ang mamamatay. Bagaman pareho silang takot, naglaro sila at nagsakripisyo si Kim upang hindi mapatay si Woo-shok. Samantala, natagpuan ni Junho ang gusaling ginamit ni Kim at Woo-shok sa pagsasanay ng mga bagong rekruta. Nakita rin niya ang manikin at napagtantong may ginagawa ang mga ito na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Habang sinusuri ang mga drawer sa opisina, nakakita siya ng isang dokumento na may pangalang Jihan na nakarehistro sa isang motel, kaya't nagtungo siya roon. Samantala, pagdating ni Jihan sa kanyang bahay, napansin niyang may sumira ng pinto at pumasok sa kanyang silid. Laking gulat niya nang makita ang recruiter na naghihintay sa kanya. Sinabi ng recruiter kay Jihan na hindi sana siya bumalik mula sa airport. Hindi nagsisisi si Jihan sa kanyang desisyon at sinabi niyang gusto niyang makausap ang taong nagpapadala ng mga imbitasyon sa pamamagitan ng recruiter. Sinabi ng recruiter na maaari niyang iparating ang mensahe, ngunit ayaw ito ni Jihan. Nang akusahan siya ni Jihan bilang isang masamang tao, hindi ito itinanggi ng recruiter. Naglagay ng bala sa kanyang baril ang recruiter at sinabing magpapalitan silang dalawa ni Jihan sa pagbaril. Sa unang 4 na putok, parehong buhay pa rin sila. Tinukso ng recruiter si Jihan na magputok ng 2 beses upang patayin siya. Dagdag pa niya, ang susi sa pagkikita nila ng kanyang amo ay nasa kanyang bulsa at magiging matalinong desisyon ito para kay Jihan. Sa kabila nito, sumunod si Jihan sa laro at wala pa ring bala ang pumutok. Nabigla ang recruiter dahil siguradong ang huling bala ay papatay sa kanya. Tinukso siya ni Jihan at sinabing maaari niya siyang patayin kung gusto niya. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagpa siya ang recruiter na magpakamatay. Narinig ni Junho ang putok ng baril nang dumating siya sa motel at dali-daling pumasok upang alamin kung ano ang nangyayari. Pagkatapos maghanap sa ilang silid, nakita niya si Woo-shok na nakatali sa isang kama at takot na takot. Tinanong ni Junho kung saan niya matatagpuan si Jihan at sinabi ni Woo-shok kung saan ito pupunta. Samantala, sinuri ni Jihan ang bulsa ng recruiter at natagpuan ang isang espesyal na imbitasyon para sa kanya. Bago niya ito mabuksan, dumating si Junho sa silid at nakita ang bangkay. Agad niyang itinutok ang kanyang baril kay Jihan at sinabing arestuhin siya dahil sa pagpatay. Sumunod si Jihan, ngunit biglang pumasok si Woo-shok sa silid at sinuntok si Junho hanggang mawalan ito ng malay. Hindi kilala ni Jihan si Woo-shok dahil hindi pa sila nagkikita ng personal, ngunit ipinakilala ni Woo-shok ang kanyang sarili at sinabing isa siya sa mga tauhan ni Kim. Sinabi rin niya kay Jihan na nagsakripisyo si Kim upang iligtas siya. Binuksan ni Jihan ang imbitasyon at nakita niyang nais siyang makipagkita ng frontman sa isang club sa gabi ng Halloween. Kinaumagahan, isang babaeng nagngangalang Nuyul ang sinabihan na tigilan ang pagtulog sa kanyang kotse sa labas ng amusement park kung saan siya nagtatrabaho. Sinabi niyang maghahanap siya ng ibang matutuluyan kinabukasan, kaya umalis na ang gwardiya. Samantala, nakilala ni Jihan si Junho bilang detective na minsan nang pumunta sa kanya upang tanungin tungkol sa kanyang kapatid. Sinabi ni Junho na 2 na silang beses nagkita, ang ikalawa ay sa isla. Nagulat si Jihan at tinanong kung nagtatrabaho si Junho para sa mga masamang tao, ngunit sinabi ni Junho na nakita niya si Jihan noong pasikretong pumasok siya sa isla.
Dagdag pa ni Junho na nakasuot siya noon ng kasuotan ng mga nakamaskara, kaya hindi siya nakita ni Jihan. Tinanong ni Junho kung sino ang napatay ni Jihan sa kanyang silid, at sinabi ni Jihan na ito ang recruiter. Gayunpaman, binanggit niyang nagpakamatay ang recruiter matapos matalo sa kanilang laro. Tinanong ni Junho kung bahagi si Jihan ng laro, ngunit sinabi ni Jihan na pinaplano niyang tapusin ito. Pagkatapos, tinanong niya si Junho kung nakita nito ang mukha ng frontman noong nasa isla siya. Sinabi ni Junho na hindi niya ito nakita, at sinabi ni Jihan na may nakatakda siyang pagkikita sa taong ito sa isang club. Inalok ni Junho na tumulong, ngunit hindi naniniwala si Woo-shok na mapagkakatiwalaan siya. Sinabi ni Junho na magiging kapakipakinabang siya dahil may mga bagay siyang nakita sa isla na hindi nakita ni Jihan. Matapos mag-isip, dinala ni Jihan sina Woo-shok at Junho sa silid kung saan nakatago ang perang napanalunan niya. Sinabi ni Jihan na babayaran niya sila ng maayos kung tutulungan siya, ngunit sinabi ng dalawa na hindi pera ang dahilan ng kanilang pagtulong. Matapos ito, ipinakita ni Jihan ang mga baril na binili niya bilang paghahanda sa pag-atake sa frontman at sa mga tauhan nito. Samantala, pumunta si Noyul sa isang lalaking tumutulong sa kanya sa paghahanap ng anak niya sa North Korea. Wala pa ring balita ang lalaki at sinabing panahon na para kalimutan na niya ang kanyang anak. Dagdag pa nito, mahihirapan ang bata na mabuhay ng mag-isa, lalo na't isang taksil na sundalo ang kanyang ama na pumatay sa kanyang opisyal at tumakas papuntang South Korea. Sa kabila nito, naniniwala si Noyul na mahahanap pa rin ang kanyang anak at pinakiusapan niya ang lalaki na ipagpatuloy ang paghahanap. Kinagabihan, habang natutulog siya sa kanyang kotse, isang estranghero ang dumating at nagbigay sa kanya ng imbitasyon para sa laro. Kinabukasan, nagbitiw si Noyul sa kanyang trabaho sa parke dahil may iba na siyang paraan para kumita ng pera. Samantala, umupa si Jihan ng isang dentista upang alisin ang isa niyang ngipin at palitan ito ng peking ngipin na may tracker upang masubaybayan ang kilos niya sa loob ng club. Maya-maya, nag-hire din si Woo-shok ng mga veteranong sundalo na tutulong sa pagdukot sa frontman kapag nakipagkita ito kay Jihan sa club. Pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Kim ang grupo at sinabi ni Jihan na maghintay sila ng signal bago sila umatake. Kinagabihan, tinawagan ni Noyul ang numero sa imbitasyon at nagparehistro upang sumali sa laro. Sa gabi ng Halloween, pumasok sina Jihan at Woo-shok sa club para sa pagkikita, habang sina Junho at Kim ay naghintay sa labas para sa signal. Habang naghahanap sina Jihan at Woo-shok, hindi nila nakita ang frontman kaya nagsimula silang mag-alala. Bigla, dalawang lalaking nakamaskara ang pumasok sa club. Nang makita ito ni Junho, pumasok siya ng sapilitan. Bago niya mahanap ang mga ito, dinala ng isa sa mga nakamaskara si Jihan palabas sa likod na pintuan, habang ang isa pa ay ginamit ang taser upang mawalan ng malay si Woo-shok. Pagpasok ni Jihan sa isang limousine, nasundan siya ng tracker ni Junho hanggang sa likod na pintuan. Sinabihan ni Junho si Kim na sundan ang limousine. Nakakagulat, wala ang frontman sa loob ng limousine, ngunit ginamit nito ang isang kakaibang aparato upang kausapin si Jihan. Sinabi ng frontman na dapat umalis na lang ng bansa si Jihan sa halip na manatili. Sumagot si Jihan na gusto niyang tapusin ang laro, ngunit sinabi ng frontman na hindi niya pinilit ang sinuman na sumali. Dagdag pa nito, ang mga namatay sa laro ay mga talunan at basura lamang. Hindi sumang-ayon si Jihan at sinabi niyang hindi dapat mamatay ang mga kalahok dahil lamang sa pagiging talunan. Dagdag pa niya, ito ang sinasabi ng masasamang tao sa kanilang sarili upang bigyang katwiran ang kanilang masamang gawain. Sa parehong oras, sinubukang atakihin ni Kim ang limousine, ngunit binaril ng isang sniper ang gulong ng kanyang sasakyan. Nagpasya si Junho na siya na ang gagawa, ngunit inatake rin ang kanyang sasakyan. Sinabi ng frontman kay Jihan, akala mo ba talaga kaya mo akong dukutin? Hindi sumagot si Jihan, ngunit sa huli ay sinabi niyang gusto niyang sumali ulit sa laro. Nagulat ang frontman at tinanong kung iniisip ni Jihan na kaya niyang maging bayani na magpapabago sa mundo. Sinabi ni Jihan na ipapakita niya kung paano maaaring maging iba ang mundo mula sa pananaw ng masasamang tao. Pinasakan ng frontman ng pampatulog na gas ang sasakyan at tinawag si Jihan bilang player for Fave 6, sabay sabing welcome back to the game. Nawala ng malay si Jihan at nalaman na ang frontman ay nakaupo pala malapit sa driver ng limousine. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ni Junho ang tracker ni Jihan sa mapa at tinawagan si Kim upang ipaalam na kailangan nilang ipatupad ang Plan B. Sa ibang lugar, ipinarada ni Noyul ang kanyang kotse at pumasok sa isang container na may mga pribadong silid. Pumasok siya sa silid na may numerong 011 at nagpalit ng damit upang maging isa sa mga nakamaskarang sundalo na bahagi ng laro. Kinabukasan, dinala ni na Junho at Woo-shok si Kim at ang kanyang mga tauhan sa bangka ni Park upang simulan ang paghahanap sa isla kung saan dinala si Jihan. Samantala, nagising si Jihan at natagpuan ang sarili sa isang kama sa loob ng sleeping quarters ng laro. Nagpalit na rin ng damit si Jihan at suot na niya ngayon ang isang unipormeng may nakalagay na bilang 456. Habang bumababa siya mula sa kama, isang kalahok na nagkataong isang shaman ang tumingin sa kanya at sinabing nararamdaman niyang maraming bagay ang kinakapitan ni Jihan at hindi ito makapagpasya kung aalis o mananatili.
Nagtaka si Jihan, ngunit sinabi ng shaman na ang pagiging naroon niya ay kapalaran na. Dagdag pa ng shaman, kahit iniisip ni Jihan na naroon siya dahil sa sarili niyang kagustuhan, ang mga mapaghiganting kaluluwang nakapaligid sa kanya ang nagdala sa kanya sa laro. Sinabi rin nito na kapag nakalabas sila, maaari siyang magsagawa ng ritual para alisin ang masamang karma ni Jihan. Bagamat litong-lito pa rin si Jihan, nang pumasok na ang mga nakamaskara sa silid, lumapit sila sa harapan upang pakinggan ang sasabihin ng mga ito. Ang pinuno nila, ang nakamaskarang tagapamahala, ay tinanggap ang lahat ng kalahok. Ngunit nag-alala ang ilan sa kanila tungkol sa paraan ng pagkidnap at pagdala sa kanila sa laro. Ipinaliwanag ng nakamaskarang tagapamahala na ito ay para lamang sa seguridad ng laro at walang sinuman ang dinalaroon ng labag sa kanilang kalooban. Isang lalaking nagngangalang Myungji ang humingi ng kanyang cellphone dahil gusto niyang subaybayan ang presyo ng mga cryptocurrency sa merkado, ngunit sinabi sa kanya na ibabalik lamang ito pagkatapos ng laro. Habang patuloy sa pagrereklamo si Myungjae, inanunsyo ng nakamaskarang tagapamahala na isa siyang bigong YouTuber na nag-udyok sa mga tao na mag-invest sa isang coin na nagdulot ng malaking pagkalugi. Sinabi rin na ang kabuuang utang niya ay higit sa 1 bilyong won. Napahiya si Myungjae habang nakatingin sa kanya ang lahat. Bukod pa rito, isiniwalat din ng tagapamahala ang laki ng utang ng ibang kalahok. Ang isang lalaking nagngangalang Jeongdae ay may utang na 10 bilyong won. Nang tumingin ang lahat sa kanya, sinabihan niya sila na huwag siyang pakialaman. Makalipas ang kaunting sandali, ipinaliwanag ng tagapamahala na lahat sila ay may matitinding pagkakautang at voluntaryo silang sumali sa laro. Inanunsyo niya na ang kabuuang premyo ay 45.6 billion won at ibibigay ang detalye kung paano hahatiin ang pera pagkatapos ng unang laro. Ipinakita rin niya ang isang malaking alkansya na unti-unting mapupuno ng pera matapos ang bawat round. Dagdag pa niya, magkakaroon sila ng pagkakataon na bumoto pagkatapos ng bawat laro kung gusto nilang ituloy o tumigil na. Nagulat si Jihan sa narinig at nang tanungin niya kung makukuha pa rin nila ang napanalunan nila kung magpapasya silang umalis, sinabi ng tagapamahala na oo. Napatingin si Jihan sa isa sa mga kamera sa silid at napag-alaman na pinapanood pala siya ng frontman. Agad na sinabi ng tagapamahala sa lahat na lumapit at pumirma ng consent form matapos basahin ang nakasulat sa form, nag-atubili si Jihan, ngunit sa huli ay pumirma rin. Pagkatapos nito, kinunan sila ng litrato at habang naglalakad sa isang makulay na bahagi ng gusali, nakita siya ng isa niyang dating kaibigan, si Jungbei. Nagulat si Jihan sa pagkakita sa kaibigan at sinabi ni Jungbei na inakala niyang patay na siya dahil wala nang nakakita sa kanya, kahit noong namatay ang kanyang ina. Sinabi ni Jihan na mahaba ang kwento at pinayuhan ang kaibigan na manatiling malapit sa kanya anuman ang mangyari. Bagamat hindi naintindihan ni Jungbei ang ibig sabihin nito, pumayag na rin siya ng igiit ni Jihan. Samantala, tinanong ni Park si Junho kung ano ba talaga ang nangyayari dahil nagdala ito ng mga estranghero sa kanyang bangka. Ipinaliwanag ni Junho na nakahanap siya ng isang taong dating sumali sa laro at bumalik ngayon. Sinabi rin niyang may tracker ang taong iyon at iyon ang gagamitin nila upang mahanap ang isla. Sa ibang bahagi naman, dinala ang mga kalahok sa isang arena upang laruin ang unang laro na tinatawag na red light, green light. Sa pagkakataong iyon, natunto ni Junho at ng kanyang grupo ang lokasyon ng tracker, ngunit natagpuan lamang nila ang isang mangingisda. Sinabi ng mangingisda na malamang ay inilagay ang chip sa isang mangkok ng natirang pain ng isang lalaking nagbigay nito sa kanya. Nadismaya sina Junho at Wooshok at hindi na alam kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Samantala, sinuri rin ni Jihan ang kanyang peking ngipin at napagtanto niyang hindi siya matutunton ni Junho at Wooshok. Dahil alam niyang kailangan niyang sumabak muli sa mga laro, mabilis siyang pumunta sa unahan at sinabi sa mga kalahok na kailangan nilang maintindihan na maseryoso ang laro kaysa sa inaakala nila. Dagdag niya, kapag natalo sila, papatayin sila dahil ang manika sa harapan ay may motion detector na makikita kung gagalaw sila. Walang naniwala sa kanya, ngunit nang magsimula na ang laro, patuloy pa rin siyang nagsasabi kung kailan dapat tumigil at gumalaw. Pinapanood ito ng lalaki mula sa kanyang opisina at halatang naiinis na pinakikialaman ni Jihan ang laro. Biglang may lumapit na bubuyog sa isa sa mga kalahok at nang matakot ito at gumalaw, natatawa pa siya kay Jihan dahil wala namang nangyari sa kanya. Pagkaraan ng ilang saglit, binaril siya habang nakatayo malapit sa isang rapper na nagngangalang Thanos. Nang makita ng isa pang kalahok ang kanyang bangkay, napasigaw ito at agad ding napatay. Ilang tao ang natakot at nagtakbuhan patungo sa gate, ngunit sila rin ay napatay. Si Noyul ay isa sa mga sniper sa labas ng arena at patuloy sa pagpatay ng mga tao sa laro. Sa huli, nagawa ni Jihan na mapasunod ang natitirang mga kalahok upang makarating sila sa finish line. Sa kasamaang palad, gumalaw si player 444 at tinarget siya ng sniper. Ngunit sa halip na patayin, tinamaan lang ito sa binti. Hindi na siya makagalaw pagkatapos nito. Kahit nakatawid na si Jihan sa finish line, bumalik pa siya upang tulungan si player 444. Nang makatawid silang magkasama, binaril ni Noyul si player 444 dahil dapat na itong napatay kanina pa. Nagulat ang isa sa mga sniper na tila sinadya lang na barilin sa binti ang lalaki upang matanggal sa laro at makuha ang kanyang mga organo.
Makalipas ang ilang sandali, ibinalik ang mga kalahok sa kanilang silid, at muling dumating ang nakamaskarang tagapamahala upang batiin ang lahat ng nakaligtas sa unang laro. Inanunsyo niya na mula sa 456 na sumali, 365 lamang ang nakabalik. Isang babae at ang kanyang anak ang nagmakaawa sa mga nakamaskara na pauwiin sila, at tinanong ni Jihan kung maaari silang bumoto upang magdesisyon kung aalis sila o magpapatuloy. Sinabi ng nakamaskarang tagapamahala na maaari silang bumoto. Ngunit ipinasilip muna sa kanila ang perang kanilang napanalunan. Habang inilalagay ang pera sa alkansya, namangha ang mga kalahok. Gayunpaman, sinabi sa kanila na kung aalis sila sa puntong iyon, makakakuha lang sila ng humigit kumulang 24.9 milyong won. Iniisip ng ilan na masyadong maliit iyon, ngunit ipinaliwanag ng tagapamahala na tataas ang pera kung maglalaro pa sila ng isang laro. Ipinaalala rin niya na kung isa lamang ang mananalo sa lahat ng laro, makukuha nito ang buong 45.6 billion won. Matapos ito, nagsimula ang botohan, at si Jihan ang unang pinaboto dahil magsisimula sila mula sa pinakahuling numero. Bago siya bumoto, sinabi ng shaman na walang saysay ang lahat dahil hindi nila malalaman kung kailan o saan sila mamamatay. Ngunit pinili pa rin ni Jihan na umalis. Habang bumoboto ang iba, napansin ni Jihan na mas maraming tao ang pumipili na manatili, kaya't pinigilan niya sila. Sinabi niyang hindi sulit ito dahil mas marami pa ang mamamatay, ngunit hindi nagpakita ng malasakit si Jeongdae. Inakusahan pa siya ni Jeongdae na pinatay ang mga tao sa unang laro dahil sa kanyang nakakatakot na mga utos. Pinagtanggol naman siya ni Jungbae at may ilang iba pang pumabor kay Jihan. Habang nagtatalo-talo sila, sinabi ni Jihan na alam niya ang nangyari sa unang laro dahil nilaro na niya yon ilang taon na ang nakaraan. Nagulat ang iba sa narinig at binalaan sila ni Jihan na huwag nang ituloy ang laro dahil maraming tao ang mamamatay. May isang kalahok na nagtanong kung siya lang ba ang nanalo at sinabi niyang oo. Dagdag pa niya, lahat ng iba pang tao ay napatay maliban sa kanya. Hindi siya pinaniwalaan ni Jeongdae at tinanong siya kung bakit pa siya bumalik matapos manalo ng 45.6 billion won. Bago pa man siya makasagot, sinabi ni Thanos na maganda na may dating nanalo sa laro dahil matutulungan sila nitong manalo. Pumayag ang ilan sa mga kalahok, ngunit binalaan sila ni Jihan na mas maraming manlalaro ang mamamatay kung magpapatuloy sila. Bigla na lang sinabi ng isa sa mga nakamaskara kay Jihan na itigil ang panghihimasok sa botohan, kundi ay papatayin siya. Nagpatuloy ang botohan at nagtabla ang bilang ng mga boto. Ang natitirang tao na hindi pa bumoboto ay si Player 001. Sa sorpresa ng lahat, pinili nitong manatili sa laro na nagdulot ng pagkadismaya kay Jihan. Nang alisin ang maskara ni Player 001, lumabas na si Inho pala ito na dumating upang lihim na makapasok sa laro at mapalapit kay Jihan. Samantala, labis na nadismaya si Junho at ang kanyang koponan sa nangyari. Bagamat iminungkahi ni Wooshok na maghanap na lamang sila sa mga isla sa paligid kaysa gumamit ng drone, sinabi ni Park na kailangan nilang bumalik sa pantalan dahil nakatanggap siya ng babala ukol sa paparating na bagyo. Naiinis si Wooshok at naniniwala siyang may nag-leak ng kanilang plano sa mga tagapag-organisa ng laro, ngunit itinanggi ito ng lahat sa bangka. Balik sa laro, pinangunahan ni Inho ang ilang manlalaro upang makipag-usap kay Jihan. Sinabi niyang pinili niyang manatili dahil naniniwala siyang matutulungan sila ni Jihan na manalo sa laro. Hindi nagsalita si Jihan, ngunit nang tanungin ni Inho kung ano ang susunod na laro, sinabi niyang tinatawag itong Dalgona. Tinanong ni Daeho kung ito ba ang larong may kinalaman sa pagputol ng hugis mula sa asukal na candy. Sinabi ni Jihan na yon nga, at binanggit niyang ang pinakamadaling hugis na alisin noong nakaraang laro ay ang Tatsulo. Sinabi niyang maaari nilang ipaalam sa lahat upang sama-sama silang manalo. Ngunit sumingit si Jeongdae at sinabing masamang ideya yon dahil hindi tataas ang premyo kung walang mamamatay. Hindi makapaniwala si Jihan at sinabi niyang ginawa niya yon para lamang makatulong sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Inho kung bakit bumalik pa si Jihan kahit na nanalo na ito ng maraming pera mula sa laro. Sinabi ni Jihan na hindi sa kanya ang pera, ngunit sinabi ni Inho na dapat ay kinuha niya yon dahil hindi naman siya ang pumatay sa ibang manlalaro. Sinisi ni Jihan si Inho sa hindi pagboto para umalis, ngunit sinabi ni Inho na may ibang mga taong bumoto bago siya. Sinabi naman ni Jeongdae na tigilan na ang sisihan at mag-focus na lamang sila sa pagtutulungan para makalusot sa susunod na laro. Sinabi ni Daeho na nais din niyang makipagtulungan sa kanila, at nang tanungin siya ni Jungbei kung sino siya, sinabi niyang dating siyang sundalo ng Marines. Dating sundalo rin si Jungbei kaya pumayag itong isama si Daeho sa grupo. Samantala, si Thanos at ang kanyang kaibigang si Namju ay inapi si Myungjae dahil nawala ang kanilang pera nang sundin ang payo nito na mag-invest sa isang coin. Nang ipagtanggol ni Myungjae ang sarili, sinubukan nilang bugbugin siya, ngunit tumayo si Inho para ipagtanggol siya at binugbog ang dalawa. Palakpakan ng lahat at nagtanong si Jungbei kung dating sundalo rin si Inho sa Marines. Kinagabihan, muling nilapitan ni Inho si Jihan. Humingi siya ng paumanhin sa kanilang pagtatalo kanina, ngunit sinabi ni Jihan na mali rin siya sa pagsisi kay Inho. Nagsinungaling naman si Inho at sinabing kailangan niya ang pera mula sa laro para sa pagpapagamot ng kanyang asawa dahil wala siyang trabaho.
Naawa si Jihan sa kanya at napaniwala siya ni Inho na bumoto siya para manatili dahil sa kanyang asawa. Samantala, naabisuhan ng dalawang nakamaskarang sundalo na hindi na magagamit ang mga organo mula sa mga bangkay na dinala nila. Alam nilang si Soldier 011 ang sumira sa kanilang plano noong araw na yon, kaya tinawagan nila ang nakamaskarang opisyal upang i-report siya. Makalipas ang ilang sandali, ipinatawag si Noyul at nang magkita sila, lumabas na magkakilala pala sila. Siya pala ang espesyal na nag-imbita kay Noyul na sumali sa laro kahit alam niyang isa itong rebelde. Sinabihan niya si Noyul na tigilan ang pagpatay sa mga manlalaro na sinadyang itinatabi para kunin ang kanilang mga organo. Sinabi ni Noyul na hindi niya magagawa iyon at idinagdag niyang ipagpapatuloy niya ang kanyang trabaho gaya ng iniutos sa kanya noon. Dagdag pa niya, nang bigyan siya ng trabaho, sinabi nitong tinutulungan niya ang mga nawalan ng pag-asa sa pamamagitan ng pagwakas sa kanilang paghihirap. Halatang naiinis ang nakamaskarang opisyal sa narinig, ngunit tumanggi si Noyul na magkompromiso at umalis. Samantala, pumunta si Junho sa himpilan ng pulisya upang humingi ng tulong sa paghahanap sa isla, ngunit tinanggihan ang kanyang kahilingan. Pagkatapos niyang umalis, tinawagan niya si Wushok upang ipaalam na kailangan nilang hanapin ang isla ng mag-isa. Matapos nito, tinanong ni Wushok si Park kung kailan sila maaaring pumalaot muli sa dagat, ngunit sinabi nitong maaaring matagalan pa. Nais ni Wushok na umalis sila sa lalong madaling panahon, kaya tinanong siya ni Park kung bakit nagmamadali ito. Sumagot si Wushok na parang sikreto iyon, ngunit nang magtanong pa si Park, sinabi nitong mayroong isang taong sumali muli sa laro matapos manalo noong nakaraang pagkakataon. Nagulat si Park at tinanong kung totoo ang lahat ng sinabi ni Junho sa kanya noon. Sinabi ni Wushok na totoo iyon at totoo rin na may isla. Aminado si Park na hindi niya akalaing totoo iyon, ngunit tinulungan pa rin niya si Junho dahil ito ang nagligtas sa kanya matapos siyang itapon mula sa isla. Samantala, nagkaroon ng bangungot si Jihan kung saan ang mga tatsulok na kailangang putulin para sa larong dalgona ay parang imposible nang alisin. Pagkagising niya, ipinaalam sa lahat ng mga manlalaro na kailangan nilang pumunta sa arena para sa susunod na laro. Pagpasok nila, napansin nilang hindi ang dalgona game ang kanilang lalaruin, at nabigo ang ilan dahil pinalakas ni Jihan ang kanilang loob na magiging madali iyon. Nagsorry si Jihan kay Inho, ngunit sinabi nitong nagtitiwala pa rin siya sa kanya. Pagkatapos, sinabi sa kanila na bumuo ng grupo na may 5 manlalaro. Nagkasama sina Jihan, Inho, Jungbei, at Daeho. Habang naghahanap ng panghuling miyembro, nagpresenta ang isang buntis na babae na nagngangalang Junhee at pumayag silang isama siya. Pagkatapos ay sinabi sa mga manlalaro na pumili ng kinatawan para sa bawat isa sa 5 laro na kanilang lalaruin sa arena. Sumabak ang unang grupo sa laro, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nakarating sa dulo bago maubos ang oras kaya't napatay sila. Isa sa mga manlalaro ang tila buhay pa, at habang inilalagay siya sa kabaong ng 2 nakamaskarang sundalo, nakita ito ni Noyul at sinabing buksan ang kabaong. Nang buksan ito, pinatay ni Noyul ang lalaki, na ikinagulat ng mga kasamahan niyang sundalo pati na ng nakamaskarang opisyal na nanonood sa control room. Nagpatuloy ang laro sa sumunod na grupo, na sa huli ay nagawa ang mga gawain bago maubos ang oras. Nakakatuwa dahil kabilang ang grupo ni Jihan sa huling 2 grupo na maglalaro. Sa kabila nito, mahusay na nagampanan ni Junhee, Jungbei, at Daeho ang kanilang mga gawain sa maikling panahon. Sa kasamaang palad, nahirapan si Inho sa kanyang gawain at nasayang ang oras nang umatras siya sa gitna ng laro. Matapos ang ilang sandali, natapos din ni Inho ang kanyang gawain, at naiwan kay Jihan ang huling gawain ang sipain ng 5 beses na magkakasunod ang isang ibinigay na bagay sa ere. Sa ika-4 na sipa, nawala ng balanse si Jihan, ngunit mabilis na itinulak ni Inho ang kanyang paa upang matagumpay niyang matapos ang gawain. Pagbalik nila sa dormitoryo, humingi ng paumanhin si Inho dahil muntik na niyang masira ang laro, ngunit sinabi ng kanyang mga kasamahan na wala namang problema iyon dahil nagtagumpay naman sila. Nagpasalamat din si Jihan kay Inho sa pagtulong sa kanya sa huling sipa, ngunit sinabi nitong wala iyon. Nagpasya silang ipakilala ang isa't isa, at nagsinungaling si Inho na ang pangalan niya ay Yang Il na nagkataong nangangahulugang 001. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga nakamaskarang lalaki sa dormitoryo, at inihayag ng nakamaskarang tagapamahala na 110 katao ang namatay sa huling laro. Dahil dito, bawat isa ay makakakuha na ng 78 milyong won, ngunit iniisip pa rin ng ilan na kulang iyon, kaya ipinaalam sa kanila na maaari silang bumoto kung nais nilang magpatuloy o umalis na sa laro. Tiniyak ni Inho kay Jihan na boboto siya para umalis dahil gusto niyang makalabas upang makita ang kanyang asawa. Nang magsimula ang botohan, si Inho ang pinaunang bumoto bilang 001 at bumoto siya para umalis. Pagkatapos bumoto ng iba, napansin ni Jihan na marami pa rin ang bumoboto para magpatuloy, kaya't sinubukan niyang lumapit upang payuhan ang mga ito. Bago pa man siya makapagsalita, sinabi ni Inho sa lahat na kailangan nilang bumoto para umalis upang maiwasan ang pagkamatay ng mas marami pang tao.
Sinabi ni Jeongdae na hindi sapat ang perang makukuha nila kung aalis sila at maaari pa silang maglaro ng isa pang laro. Sinabi pa niya na triple ang kanilang kinita mula sa huling laro at maaari pa silang kumita ng mas malaki kung maglalaro sila ng isa pang laro. Karamihan ay sumang-ayon dito. Habang nagpapatuloy ang botohan, nanaig ang mga pumili na manatili. Nakakagulat, isa si Jungbei sa mga bumoto para manatili at mukhang nahihiya siya dahil hindi inaasahan ng kanyang mga kasama ang kanyang desisyon. Umupo siya ng malayo sa kanila hanggang sa tawagin siya ni Daeho upang umupo sa kanilang grupo. Humingi siya ng paumanhin sa pagpili niyang manatili, ngunit sinabi ni Inho na hindi na sana niya yon ginawa. Gayunpaman, sinabi ni Inho na kahit ano pa ang kanyang naging desisyon, wala rin namang magbabago dahil mas marami pa rin ang boto ng kabilang grupo. Nabanggit ni Jungbei na pinili niyang manatili dahil nagustuhan niya ang pagtutulungan nila sa nakaraang laro at naniniwala siyang kaya nilang ulitin iyon. Sinabi ni Jihan na maaaring ang susunod na laro ay magpatayan na sila, ngunit sinabi ni Inho na manatili na lang siyang positibo. Samantala, muling binuli ni Thanos at Namju si Myungjae, lalo na dahil bumoto itong umalis. Binalaan siya ng dalawa na huwag nang ulitin ang pagkakamali dahil kailangan niyang manalo ng sapat na pera upang mabayaran sila. Samantala, inatake si Noyul sa kanyang silid ng dalawang nakamaskarang sundalo na galit sa kanyang pagsabotahe sa kanilang plano na makalabas ng arena ng may maayos na katawan. Sinubukan niyang lumaban, ngunit napigilan siya ng dalawa hanggang sa sugatan siya ng isa sa kanyang mukha. Binalaan siyang huwag nang makialam muli sa kanilang negosyo kung ayaw niyang mas masaktan pa. Kinagabihan, iminungkahi ni Jihan na ilagay nila ang kanilang mga higaan sa sahig upang maging handa sakaling may sumubok na umatake sa kanila. Akala ni Inho ay nag-o-overreact siya, ngunit ipinaliwanag ni Jihan na nangyari iyon sa nakaraang laro dahil bahagi rin ng laro ang pagpatay ng mga manlalaro sa isa't isa. Sinabi niyang nagbabago ang laro sa mga tao at humingi ng paumanhin si Inho sa pag-aakalang nag-o-overreact siya. Nagpresenta si Jihan na siya ang magbabantay sa unang bahagi ng gabi upang makatulog ang iba. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Jungbei at umupo kasama si Jihan. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nakapagpahiram ng pera kay Jihan noon nang lumapit ito sa kanya para humingi ng tulong. Tinanong din niya kung bakit bumalik pa si Jihan matapos niyang makuha ang premyo. Sinabi ni Jungbei na kung siya iyon, magsisimula siya ng bagong buhay gamit ang pera, ngunit tinanong siya ni Jihan kung ano ang gagawin niya kung mamatay siya sa harap niya at manalo pa rin ng pera. Sinabi ni Jungbei na huwag na niyang isipin yon dahil makakalabas silang dalawa, at sinabi ni Jihan na kaya siya bumalik ay upang matiyak na makalabas ang lahat. Gayunpaman, sinabi niyang hindi niya alam kung ano pa ang dapat gawin dahil walang nakikinig sa kanya. Kinabukasan, bumuo ng dalawang grupo sina Junho at Wooshok upang simulan ang paghahanap sa isla dahil maaaring hindi na nila ito mahanap kapag natapos na ang laro. Samantala, pinatawag ang mga manlalaro upang pumunta sa arena para sa susunod na laro. Pagdating nila, ipinaliwanag na kapag narinig nila ang isang numero, kailangan nilang bumuo ng grupo na may ganoong dami ng tao at pumasok sa isa sa mga silid sa arena. Sinabi ni Jihan sa kanyang grupo na kailangan nilang kumuha ng karagdagang mga tao kung kinakailangan nilang bumuo ng grupo na may higit sa 5 miyembro. Nagtanong si Daeho kung ano ang mangyayari kung mas mababa sa 5 ang kailangan, at sinabi ni Inho na manatiling kalmado anuman ang mangyari. Nagsimula na ang laro at matagumpay na nakalampas sa bawat round ang grupo ni Jihan. Sa huling round, 1-2-6 na manlalaro ang natira sa laro at nagtanong si Jungbei kung ano ang susunod na numero. Sinabi ni Inho na magiging 2 yon dahil mayroong 50 silid sa arena, kaya't 100 na tao lamang ang malamang na makaligtas. Nakakatuwa, ganoon niya ang nangyari sa sumunod na round. Sinabihan ng mga manlalaro na bumuo ng grupo na may tig 2 tao, kaya nagsama sina Jungbei at Inho habang si Jihan ay naghanap ng ibang kasama. Habang papasok sila sa isang silid, itinulak ni Inho ang isang tao para makapasok si Jungbei kasama niya. Pagpasok nila sa silid, may nakita na silang isang tao sa loob at sinabi ni Inho na umalis ito. Tumanggi ang lalaki at sa nakakagulat na pangyayari, sinakal siya ni Inho hanggang sa mamatay ito. Hindi makapaniwala si Jungbei sa nangyari, ngunit hindi na siya nagsalita. Matapos ang laro, pinayagan ng bumalik sa dorm ang mga natitirang manlalaro. Habang naglalakad pabalik, sinabi ni Jihan na kailangan nilang bilangin ang mga manlalarong bumoto para manatili upang malaman nila kung maaari silang manalo sa susunod na botohan. Sinabi ni Inho na kailangan nilang umasa na mas marami ang namatay sa kabilang panig, at napansin ni Jungbei ang kakaibang kinikilos nito. Hindi nagtagal, binilang ni Jungbei ang mga manlalaro at sinabing may 56 na natira sa panig ng mga bumoto para manatili. Napagtanto ni Jihan na kailangan nilang makakuha ng mas maraming tao upang sumama sa kanilang panig. Nagmungkahi siyang subukang kumbinsihin ang ilan na magbago ng isip, ngunit sinabi ni Inho na delikado iyon dahil hindi lang upo ang kabilang panig at hahayaan silang kunin ang kanilang mga tao. Tinanong siya ni Jihan kung mas gusto niyang maghintay na lang at umasa na magbabago ang isip ng mga tao, ngunit iginiit ni Inho na kailangan nilang manatiling kalmado.
Hindi ito maintindihan ni Jihan, kaya sinabi niyang kailangan nilang pilitin ang mga tao kung kinakailangan dahil natalo na sila ng 2 beses sa botohan. Nagbabala si Inho na maaari itong magdulot ng malaking gulo bago ang botohan at sinabi ni Jungbei na kailangan nilang umasa na matatakot ang mga tao na magpatuloy pa sa laro. Maya-maya, dumating ang nakamaskarang tagapamahala at inanunsyo na bawat isa ay maaaring umalis na may 356 milyong won. Iniisip ni Jungbei na sapat na ang perang iyon upang magbago ang isip ng mga tao, ngunit mukhang nag-aalala pa rin si Jihan. Nagsimula ang botohan at si Jihan ang naunang bumoto. Pinili niya ulit na umalis. Nakakatuwa, may mga nanatili sa kanilang desisyon na manatili, ngunit may 7 ring nagbago ng isip. Sa huli, 2 na lang ang natitirang hindi pa bumoboto, si Inho at isang babaeng dating pumili na umalis. Masaya si Jihan at ang iba pang manlalaro dahil akala nila makakaalis na sila. Bigla na lang napansin ni Jungbei na may kakaibang kilos si Inho at naisip niyang sabihin kay Jihan ang ginawa nito kanina. Bago pa man siya makapagsalita, bumoto ang babae upang manatili kaya nadismaya si Jihan. Si Inho na lang ang natitira upang itabla ang botohan. Tinanong ni Jihan si Jungbei kung ano ang sasabihin niya, ngunit bago pa ito makapagsalita, nag-alinlangan si Inho sandali at sa huli ay bumoto para umalis. Natabla ang laro at nagpasya si Jungbei na huwag nang sabihin kay Jihan ang tungkol sa taong pinatay ni Inho dahil naniniwala siyang binago ng laro si Inho. Dahil tabla ang boto, sinabi sa mga manlalaro na muling magboboto sila kinabukasan pagkatapos makapag-isip ng mabuti tungkol sa kanilang mga pagpipilian. Samantala, mukhang interesado si Park sa drone na ginagamit ni Junho at ng kanyang koponan upang maghanap ng isla. Habang mali ang pagbigkas niya rito, itinuro ni Wushok kung paano ito tamang sabihin. Maya-maya, natagpuan ni Junho ang isang pinto patungo sa isang underground bunker sa isa sa mga isla. Posibleng doon ginaganap ang laro kaya't pinangunahan niya ang kanyang koponan upang siyasatin ang lugar. Sa kasamaang palad, habang sinusubukang buksan ng isa sa mga tauhan ang pinto, sumabog ang lugar. Lumalabas na may nakatanim na bomba dahil alam ng mga tagapag-organisa ng laro na paparating sila. Matapos ilibing ang kanilang kasamahan, iminungkahi ni Park na bumalik sila sa daungan, ngunit sinabi ni Kim na kailangan nilang unahin ang paghahanap sa isla bago mahuli ang lahat. Hindi makapaniwala si Wushok na naglagay ng mga bitag ang mga tagapag-organisa at sinabi ni Junho na kailangan nilang gumamit ng ibang radio channel mula ngayon. Dagdag pa niya na bawal na rin ang paggamit ng mga telepono sa misyon. Pagkatapos nito, inutusan niya si Park na ipaalam sa ikalawang koponan ang bagong mga utos. Balik sa dorm, nagpasalamat si Daeho kay Inho sa pananatili sa kanilang panig at sinabi nitong gusto lang niyang makauwi. Habang tinatanong ng isa sa mga manlalaro kung mananalo ba sila sa susunod na botohan, sinabi ni Inho na kailangan nilang sundin ang plano ni Jihan upang kumbinsihin ang mga tao sa kabilang panig na baguhin ang kanilang desisyon. Sinubukan ng ilan sa mga tao sa panig ni Jihan na gawin ito, ngunit sinabi ni Jeongdae na mayroon pa silang pagkakataon na manalo ng hanggang 800 milyong won. Hindi naniniwala si Daeho na maaabot nila yon, at habang ininsulto siya ng isang tao mula sa kabilang panig, nagkaroon ng argumento sa pagitan ng dalawang grupo. Hindi nagsalita si Jihan habang nangyayari ito, ngunit habang tinitingnan ang kanyang pagkain, napansin niyang binigyan sila ng mga metal na tinidor. Samantala, tinutukso ni Thanos at Namju si Myungji sa banyo, ngunit tinawag niya ang mga tao na bumoto upang umalis para tulungan siya. Dahil dito, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang grupo, at habang sinusakal ni Thanos si Myungjae, inilabas nito ang tinidor at tinaga ang leeg ni Thanos. Hindi makapaniwala si Myungji sa nangyari at mabilis siyang naghanap ng lugar na matataguan. Habang namamatay si Thanos, nakita ni Namju ang tinidor sa leeg nito at ginamit ito upang itaga sa ibang tao. Maya-maya, inanunsyo ang listahan ng mga patay at nagdagdag ng pera sa alkansya. Nagulat ang lahat sa balitang ito, at habang nagtatanong sila kung ano ang nangyari, bumalik ang mga tao na pumunta sa banyo sa dorm. Agad ipinaalam ni Namju sa mga taong pumili na manatili na nagsimula ng away ang mga tao mula sa kabilang panig na nagresulta sa pagkamatay ng ilan sa kanilang mga kasamahan. May isa mula sa kabilang panig na nagtanggi nito, ngunit nang malaman ng parehong mga grupo na 5 tao ang namatay, nagdesisyon silang magsagawa ng head count upang malaman kung aling panig ang may higit na tao. Matapos ang head count, mas marami ang tao sa grupo ni Jihan, at kahit mukhang masaya sila, hindi nagsalita si Jihan. Samantala, ang piloto ng drone ay nakaranas ng pagkahilo sa dagat at lumabas ng kanyang kwarto upang magsuka. Nakita niya si Park na nag-aayos ng drone sa loob ng silid kung saan ito nakatago. Nagtanong siya kung ano ang ginagawa ni Park, ngunit wala itong sinabi. Inisip ng piloto ng drone na baka may ginawa si Park upang sirain ang drone, ngunit bago siya makapag-ulat sa iba, itinulak siya ni Park sa dagat. Narinig ni Wushok ang mga tao na nag-aaway sa labas, ngunit nang dumating siya roon, sinabi ni Park na wala namang nangyari. Binigyan din niya si Wushok ng payo na bumalik na lang sa pagtulog, dahil ang tunog na narinig niya ay malamang mula sa alon na tumama sa bangka, kahit na inisip ni Wushok na may ibang tunog siyang narinig. Nakinig si Wushok kay Park at bumalik sa kanyang kwarto.
Samantala, sinabi ni Jihan sa ilang mga kasamahan na naniniwala siyang aatakehin sila ng kabilang panig kapag patay ang ilaw dahil gusto nilang magkaroon ng mas maraming tao sa kanilang panig para sa botohan. Sinabi ni Inho na dapat silang maunang umatake at kahit na may ilang sumusuporta dito, sinabi ni Jihan na hindi niya gustong magpatayan sila. Sinabi niyang mas mabuti pang mag-focus sila sa mga tagapag-organisa ng laro na nanonood sa kanila mula sa kanilang mga opisina. Dagdag pa niya na kung mahuhuli nila ang frontman, mananalo sila at makakaalis. Nagulat si Inho sa sinabi ni Jihan, ngunit tinanong pa rin niya kung paano plano ni Jihan na umatake sa mga tagapag-organisa. Sinabi ni Jihan na magkakaroon sila ng pagkakataon kapag nagsimula na ang laban mamayang gabi. Sinabi ni Jungbei na mauurong ang kanilang tao kung hindi sila makikialam, ngunit sinabi ni Jihan na mas maraming tao ang mamamatay kung makikialam sila sa laban, kaysa kung magtago na lang sila sa ilalim ng kanilang mga kama at maghintay. Tinanong ni Inho kung sinusubukan ba niyang magsakripisyo ng ilang tao para sa ikabubuti ng nakararami. Ngunit sinabi ni Jihan na mas malaki ang sakripisyo kung hindi sila kikilos ng mabilis. Bagamat hindi natuwa si Inho, pumayag pa rin siyang makipagtulungan kay Jihan. Maya-maya, pinatay ang mga ilaw at nagtago sina Jihan at ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa ilalim ng kanilang mga kama habang si Thanos at ang kanyang grupo ay sinusubukang patayin ang iba pa. Matapos mamatay ang maraming tao, ipinadala ng nakamaskarang tagapamahala ang kanyang mga sundalo sa dorm upang tumigil sa laban. Habang iniska ng mga patay, nagkunwari sina Jihan at ang kanyang inner circle na patay. Nang malapit na silang maskan, bigla silang umatake sa mga nakamaskarang sundalo at kinuha ang kanilang mga armas. Pinatay nila ang ilang mga nakamaskarang sundalo habang ang iba ay nakatakas matapos magbigay ng utos ang nakamaskarang tagapamahala na umatras. Nakakagulat, nahuli ang isa sa kanila bago makalabas at dinala nila siya pabalik sa dorm. Inanunsyo ni Jihan sa iba na aalis sila patungo sa headquarters ng mga nakamaskarang sundalo upang dalhin ang laban sa mga tagapangasiwa na nagdakip sa kanila at nagdala sa kanila para sa laro. Sinabi niya sa sinuman na marunong magbaril na lumapit upang kunin ang mga baril para makaalis agad. Ilang manlalaro ang lumapit at kinuha nila ang kanilang mga baril. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Jihan ang mga ito palabas kasama ang tulong ng nakamaskarang lalaki na kanilang nahuli. Bago sila makalayo, inambus sila ng ilang nakamaskarang lalaki, ngunit pinatay nila ang mga ito. Tinanong ni Jihan ang nahuling nakamaskarang lalaki kung saan matatagpuan ang kanyang mga amo. Itinuro nito ang pinto patungo sa lugar ng mga tagapangasiwa kung saan matatagpuan ang control room. Sinabi rin nito na kakailanganin nila ang maskara nito upang makapasok sa pinto. Habang plano nilang magsimula, nakita ng nakamaskarang lalaki si Inho at nakilala siya bilang kanyang amo. Bago pa man siya makapagsalita, binaril siya ng isa at lumabas na may iba pang mga nakamaskarang sundalo na pinakawalan upang labanan sila. Sinabi ni Jihan na kailangan niyang hanapin ang control room at tinanong ni Inho kung maaari ba siyang sumama. Sinabi ni Jihan na isasama niya si Jungbei at habang umaalis sila, ginamit nila ang isang maskara upang makalusot sa pinto. Inambus din sila ng ilang nakamaskarang sundalo, ngunit pinatay nila ang ilan sa mga ito. Habang mas marami pang sundalo ang pinakawalan, tinawagan ni Jihan at Jungbei si Inho upang sabihin kailangan nila ng backup. Tinawagan niya ang dalawang iba pang manlalaro upang sumama sa kanya. Sinabi ni Jungbei kay Daeho na magtulungan at magmadaling bumalik sa dorm upang kunin ang mga natitirang bala mula sa mga patay na sundalo. Kitang-kita ang takot ni Daeho, ngunit nagpatuloy siya at ginawa ang ipinag-utos. Samantala, nakarating si Inho sa kinaroroonan ni Jihan at Jungbei na nagtatago. Tinanong niya kung nahanap na nila ang control room, ngunit sinabi ni Jihan na kailangan nilang maghanap ng ibang paraan upang makarating doon dahil pinigilan sila ng mga nakamaskarang sundalo. Sinabi ni Inho na nag-scan na siya ng mabilis ng layout ng gusali at sigurado siyang makakakita sila ng ibang paraan. Ibinigay ni Jihan sa kanya ang mga ekstrang bala at sinabi na gamitin ang mga ito. Tinanong ni Inho kung sigurado ba siya at sumagot si Jihan na huwag mag-alala dahil darating si Daeho upang magdala ng mga bala. Pagkatapos, umalis si Inho kasama ang dalawang manlalaro upang maghanap ng ibang daan. Nang makita ni Inho ang isang kamera sa isang sulok ng gusali, tumitig siya rito at nakita siya ng nakamaskarang opisyal. Samantala, nakuha ni Daeho ang lahat ng mga bala na kailangan niya, ngunit nang marinig ang malalakas na putok mula sa laban, natakot siya at bumalik sa dorm matapos itapon ang kanyang radio sa sahig. Habang ang ibang manlalaro sa laban ay sumuko ng maubos ang mga bala, pinatay sila ng mga nakamaskarang sundalo. Sa daan patungong control room, pinatay ni Inho ang dalawang manlalaro at pinanggap ang kanyang pagkamatay kay Jihan na agad na naniwala. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan si Inho sa nakamaskarang opisyal at sinabi na panahon na upang tapusin ang kaguluhan. Samantala, si Jihan at Jungbei ay patuloy na lumalaban sa mga nakamaskarang sundalo sa harap nila. Nang maubos ang mga bala, nagsuko din sila at nakakagulat, dumating ang frontman upang makipagkita sa kanila. Tinanong siya ng frontman kung nag-enjoy ba siya sa pagiging bayani tulad ng gusto niya.
Mananatiling tahimik si Jihan at itinutok ng frontman ang baril kay Jihan at sinabi na tingnan ng mabuti ang mga magiging resulta ng kanyang maliit na laro ng pagiging bayani. Bigla niyang itinutok ang baril kay Jungbei at binaril ito. Hindi makapaniwala si Jihan at habang sinusubukan niyang atakihin ang frontman, hinawakan siya ng mga nakamaskarang sundalo. Habang siya ay nagsusumikap na makawala, kitang-kita ang kanyang pagkabigo at umiiyak habang pinapanood ang katawan ni Jungbei na iniskan upang tiyakin na patay na siya. Kahit na nagkaroon ng pagkakataon si Jihan na kalimutan na ang laro at magpatuloy na lang gamit ang perang napanalunan, nagpasya siyang bumalik sa laro upang magbigay babala sa mga bagong manlalaro kung ano ang mangyayari sa kanila. Ngunit marami sa kanila ang hindi alintana ang panganib ng kanilang buhay upang kumita pa ng higit na pera. Sa kabila ng kaunting mga tao na sumusuporta sa kanya, nabigo si Jihan na makamit ang kanyang layunin at nawalan pa siya ng kaibigan sa proseso. Pero sa tingin mo, tama ba si Jihan na bumalik sa laro? O dapat ba niyang tinigilan na lang nang makita niyang masyado ng matakaw ang ilang mga manlalaro? Salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, i-click mo na yung like button at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video.